natin ang ating Diyos. Kasi tinawag na tayo. Tinawag tayo ng Panginoon. Ang hindi sa kanya. Magbibigay. Tumutog. Gumawa sa ating bahay sa bahay. Ano ba ito? Nag-iisip tayo sa ating ginagawa. Yan. Philippians chapter 4 verse 8. Mula sa trabaho, lumis na lumis, pinagod ng umaga pa lang, siya mula. Yung mga parang parang hindi mo matatakot yung maghapon yung isip ko. Kaya yung panalangin mo, na makapag-off na ako yung maghapon, hindi na ako makapasalamat na ako, nanalangin ko sana. Ano na, kasi hindi na tapos yung trabaho sa tayo. Doon, maraming salamat ko sa trabaho na sa bahay. Tapos, sabi ni Paul dito, kailangan natin focus sa mga ganda at maraming mga bagay. At kung mga bagay, siguro sa edad ko ang panalangin ko sa Panginoon, alas nandun na, nagbigay na. Tapos kaya maraming salamat sa kanya. Hindi na ako sa kaya masaya na ako kahit anong panalangin ko. Para sa akin, okay lang. Tapos yung naman sa kasi sa edad ko ito, ang hirap na mapukso eh. Hirap na mapukso. Dahil siguro, nagmahal yung edad ko. Pagpapukso ka pa ba? Sige na, nalagay dito, huwag ka mapukso sa bagay sa mundo. Mahirapan na mapukso. Sabi mo, magsusugal mo, mag-iin mo, mahirapan na. Hindi mo na kaya mapukso yun, pinanggaling mo pagpukso yan. Kaya nandun pa sasalamat at sa Panginoon, lahat na yan, nag-ibasura ko na. Hindi na ako mapukso. Yun naman. Hanggang siguro sa huli na ako daw. Yun na, kailangan huli. Amen. Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Ito sa character of the Christian. Inayos sa atin ng Panginoon. Ito yung molded sa atin ng Lord. Ito yung dapat maging attitude natin. Bakit sinabi sa wakas? Yung word kasi so sa wakas, anong verse dyan sa inyo, di ba? Kasi better translation naman. Kasi sa word sa wakas, mga kapatid, sinabi niya. So, literal kasi dito, mabasahin mo yung chapter ng Filipos kasi chapter 4. Pero kasi ito dalawang character na hindi sila magkasundo at that time, di ba? So, inihiling the Lord na bago dumating ang Panginoon, bago dumating ang Diyos, dapat ito yung character nyo, ito ka na, no? Maging totoo ka na sa buhay mo. Dapat hindi ka na, sinasabi niya dito, mga karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo. So, in a way of this situation right now sa buhay natin mga Kristiyano, we're thankful kasi habang tayo lumalakad sa Panginoon, alam ko maraming tinatapya sa atin ng Panginoon na hindi nagkaya-ayan, di po ba? Maraming inaalis sa atin. Masakit man, umaaray man tayo, pero in the sense na talagang ito yung nais ng Lord sa buhay, yung molded sa atin ng Panginoon eh. Bakit tayo minsan, sabi nga ni Brother John Manuel, di ba? Yung bang Sunday, we're holy, and after Monday to Saturday, iba na yung character mo. Di ba? Nababago lahat. So, iisipin natin kung bakit yung mga ganun senaryo sa buhay ng Christian. Gano'n ba kalali yung pananampalataya mo sa Panginoon? Gano'n ba ito ka-rooted sa buhay mo? Ano ba yung magiging character mo pagdating ni Lord? Di ba? Dito pala, inipasay sa atin yung magiging character natin na magiging totoo tayo. Na yung karapat-dapat, sabi rito, nakagalang-galang. So marami, kaibig-ibig,
maraming significant attitude na gustong baguhin sa atin, Lord, ibigay sa atin ng Panginoon. Minsan tayo yung yung tumatalima Pagdating sa church, minsan marami tayong reason, di ba? Hindi natin alam, yun ang hatak sa atin ng kalaban. Na huwag kang umating kasi makakapakinig ka ng salita ng Diyos. Ibig na mamomold ka, wala na. Hindi mo na mapakinggan ang mensahe sa atin ng Panginoon. Sabi nga, there are new every morning, di ba? Sa mga picture ng Panginoon dyan, iba yung hinahatid ng Panginoon sa atin araw-araw. Amen? We're lucky and blessed kasi tinawag tayo ng Lord may layunin sa atin ng Panginoon. May purpose ang Lord sa buhay natin. Minsan dumadaan tayo sa routine sa mga malisimut na daanan. Ibig sabihin, nandiyan yung mga pagsubok sa left and right sa buhay mo. Pero we hope and pray na God, patuloy mo akong yakapin, Panginoon. Na ma-overcome ko ito, Panginoon. Huwag akong matisod, huwag akong maapektuhan, O God. Dahil alam ko na we're Christian, napakahirap po. Even the pastor, may mga pastor talaga na always failure talaga, di ba? Hindi nila na-reach yung pinaka-goal ng being workers of God. Talagang pagdating sa dulo, bumibitaw na sila. Bakit? Minsan talagang hindi nila yung struggle talaga sa buhay nila. Even though lahat kasi we're standing, sabi, nakatapak tayo sa lupa, di ba? Lahat ng trials, everything sa buhay natin, nandiyan yan But to see it, have to look unto Jesus talaga. Kasi ito yung character na gusto ng Lord sa buhay natin. Di ba? Maging karapat dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Maraming tinatatyas, masakit man, but be it, sabi niya, Lord, thank you. Dahil sa ako sa tinawag mo, Panginoon. Thank you na ginagamit mo sa gawain mo, Diyos. Lagi tayo pasalamat sa Panginoon kasi nandun yung hope may pag-asa natin lagi sa araw-araw ng buhay natin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ang laki ng binigay sa ating, kumbaga, napaka-wide yung ating, ito na ako, Lord use me mightily sa iyong gawain. Pero minsan talaga, pag dumarating talaga yung sabi nga natin, may mga kami sa trabaho talaga, di ba? Maraming yung trial sa buhay sa trabaho, di ba? Gagamitin ka ni Lord, pero bakit gano'n? No? Kinabukasan, ito na naman, may atake sa iyo, di ba? Ganun po, ang kalaban talaga, hinahatak niya pa para na huwag kang makapakinig ng salita ng Diyos. But the characters we want us to be, maging kaibig-ibig tayo, may karapat-dapat tayo, kagalang-galang. We fight for it dahil alam natin ang Panginoon talagang nilalaban tayo ng Panginoon huwag tayo madala sa katiliman. Ito po ba mga kapatid? Yun lang po, to God be the glory. Amen. Ay, sabi mo round 2 ka. Sabi mo round 2 ka. Paul. Ay, si Paul pa. O, pass na sa brother po. Round 2 si brother po. Kasi tayo, wala ang brother po. In behalf. Kasi, kaya sabi ko magra-round ko. Kasi yung hinihingi ni Lord sa atin na ibigay na natin kung ano yung tama. Kasi nga malapit na yung pagdating niya. May promise kasi si Lord sa atin. Sa binigay na verse ni Ate Ricky. Yung sa verse 7, sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao, ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-ibig dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Isa yun sa mga promise ni Lord. Tapos meron pa siyang promise dito na sabi, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Kumbaga, dito parang nakita ko yung pagiging ama ni Lord sa atin na parang sundin nyo lang ako mga anak, bibigyan ko kayo ng kapayapaan sa buhay ninyo. Yun, yung isang promise, yung promise ni Lord sa verse na. Ano ako sinasabi yan? Kasi ay, sige, yan ang sabi. Lahat ng sinabi ko. Lahat na nasabi na ito, nagdadagdag na lang ako. Siguro, bibigyan na lang ako mag-share na lang ako ng sa araw-araw talaga, binigay na, kahit sa araw-araw talaga na sinusubok tayo ng pagiging Kristiyano natin. Kaya dapat talaga, pag-isip pa lang natin sa umaga, magbasa na tayo ng Bible, mag-pray, kasi everyday, marami talagang mga darating din na problema na hindi natin naasahan. Doon talaga susubukan yung ating pagiging Kristiyano, doon talaga tatanggalin ni Satan yung talaga bang mahal mo talaga ang Panginoon, talaga bang nagbago ka ba, binago ka ba talaga ng Panginoon. Di ba nga sa 2 Corinthians nga, na you are new creation. Kaya bago tayo magsalita, isipin muna natin kung lalabas sa bibig natin is karapat-dapat ba kapuri-puri ba sa Panginoon. Isa sa asawa ko,
pag ano kami na nasasigawan ko siya. Pero tumatahimik na ako kasi minsan parang mali yun eh. Mali talaga minsan nasigaw ko pag natalo kami minsan. Pero hindi na. Humihinga yung agad ng tawad nun. Sorry. Pero napakabait ng asawa ko kasi pag nagalit talaga ako, hindi niya na ako sasabayan. Tinatala mo ko. Sinusunod. Kaya yun. Kaya kapag ganon, mindset natin, mindset ba, sa isip natin, na anak tayo ng Lord eh. Iba na tayo. Kaya dapat maging magalang tayo, maging totoo tayo kasi ang Panginoon tinitingnan yung puso. Kahit magsimbak-simbak ka, linggo, pero ang puso mo naman hindi malinis. Di ba nga? A pure heart. That's what I go for. Kasi itong tinitingnan eh, yung puso. So, wala silang pakialam kung anong ginagawa ito. Ito ang pusong malinis, pusong maputi ang tinitingnan ng Lord. Yun ang daan natin papunta sa langit. Yun ang natin isip, puso, ang pinaka-importante. Kaya, ngayon pala kasi, gusto ko lang share kasi sa trabaho talaga, sobrang maraming kabasusan. Perfect. Parang minsan talaga mawawala na yung pagiging mo kasi kailangan mo isa. Pero ang hindi ko lang talaga nagustuhan yung sinundot nila yung pet ko na hindi na lang ako nagalit, hindi na lang ako kasi ayoko rin naman kasi pag nagalit ako dito parang nasa FK masyado. Parang muna lang na ako, pinakusap ko na lang ako. Kaya saya. Tapos, alam mo yung pinupuli ka sa trabaho pero pakita mo na, masaya ka pa din. Pakita mo pa rin na ang may konsi, ganyan ka pa rin. Ano mo ba, pakita mo na, alam naman nila na para makita nila na iba yung naglilingkod sa hindi naglilingkod. Kasi alam nila na nakikita nila sa picture ko na dito nagsisimba ako, itong bahay ko, dito ako nagpupunta kada linggo. Alam naman nila, minsan kapag nag-e-exit ako, alam nila na dito ako pupunta eh. So, hindi na nila ako mag-question siguro sa darating na bukas. Kaya, basta, ganun lang. Maging magalang na tayo at pakita natin na anak tayo ni Lord. Kung tayo susukol, lalo na sa mga trial na dumarating, lalo na yung mga pagsubok na minsan nakakapikon nila. Huwag natin isipin natin mag-stop tayo. Hinga ng malalim. That's all. Inhale, exhale, isipin natin ng Lord. Gagabayan tayo ng Lord sa araw-araw. Amen. Salamat. Share ko lang din, no? Ano ko yan eh, nakaraang week, ay nakalipas na week. Isang yung leader ko daw na Taiwanese. Talagang araw-araw minum siya, hindi lang dosing beer, ganun pa kalalaki. Tapos, sabi ko naman, ikaw naman, kasi parang sumisikip na yung dibdib ko na parang paalo ko sa kanya yung binuwelting ko eh. Kasi, iinom siya, welding lang siya yung para akong talagang sa yung isang Taiwanese na nasa likod ko. Welding lang siya ng welding kahit way na yung gamit, yung welding namin. Tapos ngayon ibibigay ngayon sa akin. Ngayon magrereklamo ako, sasabihin sa kanya, hindi pwede. Kasi na yung pagka-welding, yung pagkamanhan, mali. Tapos nagagalit siya, hindi niya na ako papansinin, magmumura na lang siya. Gumagano lang siya. Tapos hindi niya na ako papansinin. Tapos magdadabog-dabog na siya. Kaya anong gagawin ko kung bubuuin ko yun, mali na. Binuo ko ngayon, hindi hirap na hirap ako. Nagsumbong ngayon ako dun sa isang resort, sa pinakamataas na resort. May hawak sa amin lahat. Sabi ko, yung pagka-welding, mali. Tapos ibibigay sa akin. Hindi nagalit. Nagalit siya dun sa leader ko. Ngayon yung leader ko naman, nagalit sa akin, huwag daw siyang sisitahin. Kasi leader ko daw siya, lang daw ako, hawak niya daw ako.
binalibag ko ngayon yung, yung gamit. Hindi ko naman binalibag. Ginanon ko lang. Sabi ko, tignan mo nga. Sabi ko, tignan mo nga. Mali yung pagkaano mo, tapos ibibigay mo sa akin. Tapos, ano na ako, parang nag-ano na ako yung parang nagpapalpit na talaga, uminit yung tenga ko.